po, life must go on. Wala rin pagbabago. Daymod, Mandaluyong, Marikina, Antipolo. Nung maging business place ito, nag-move out sila, naguguluhan. Ganun ang tao dito, they come and go. At saka hindi sila maka-original na taga-Quiapo. Wala na rito. Due to the modernization of Quiapo, the once quiet and solemn place turned into a crowded business center, and the constructions of different establishments only provoked the remaining original residents to move out of Quiapo. Kasi tahimik kami dito noong nagululan dito noong 1960. Nagtayo ng TIP dyan. Meron naggulo dito, meron mga tindahan, yung business place. Miracles come in different forms. May it be in a grand scale or just a personal miracle, but for a long-time devotee to the Black Nazarene, miracles happen in everyday life. You are not going to believe a miracle without seeing it with your eyes. Tulad ko, namatay ako, magmumulto ko. Paano maniniwala? Kailangan may tatats akong ganun. You will see a proof para maniwala ang tao. Talagang hinihika ako. Kumbaga, kasi sakit ko na yun. Hiniling ko, gumaling ako. Parang wala lang, parang nagano lang sa akin. Parang dumaan lang yung sakit ko. Matsigla na naman ako. For most people, tragedies, sufferings, and accidents happen to their life because God has forsaken them. But to Mang Rodi, these things are just a dear manifestation that God still loves us. That these are just tests, a test on how firm our faith is. Tulad ko, bago itong dumating na Friday na to, na-aksidente na ako. Ibig sabihin, warning na yon. Huwag mo kalilimutan, malapit na mahal araw, lalabas ko. Eto, pagato. Sabi ko, bahala ka, Biyernes bukas, pag hindi mo inalisto, absent ako sa'yo. Asahan mo, yung para bang susubukan kanya kung aating kayong pangako mo sa kanya, tutuparin mo. Just like a loyal servant to his master, Mang Rodi also hosts rituals to please the Black Nazarene or God the Father. The most obvious sign of this is the necklace he's always wearing. This necklace symbolizes the years of loyal service to God, that it evolved from just a small stone to a glimmering collection of gems. It is an icon of his faith and his devotion to the Black Nazarene. Before, it was small like that. Ito lang. Ngayon, nung dumami na siman dito, binibigay na sa akin mga 1/2 of stone, half hikaw. Kuya, saksak mo ito dyan para pag nagsimba ka ng Biyernes, kasama mo na rin ako nagsimba. Pagkatapos, every January 9, nagbibigay ako ng mga bulak, binabalot ko na, binibigay ko sa mga siman. After 1 year, pagbalik nila, Kuya, palitan mo to. Each person has a different spiritual level, but to the loyal Black Nazarene devotee like Mang Rodi, his spirituality has elevated him to a more blissful spiritual and physical state. Somehow, his unwavering devotion to the Black Nazarene protects him from all sorts of ailments. Clearly, this is a great manifestation of how powerful faith can be. Makakatulong yun sa katawan, hindi ka magkakasakit, hindi ka maaksidente. Kung talaga ang bilib mo, diretso sa kanya. Tulad ko, tamo, sa edad ko na to, ang dami na inggit, kaya hindi na ako nagpupulay ng buhok ko. Di ba, biyak ko na kasi hindi ako tumatanda. Ngayon, na-reduce ako, guwan arthritis. Salamat din ako. Number 1 ako ka-lasengko. Sigarilyo. Many people might consider Mang Rodi as someone whose prayer is always in a grand scale level. But in reality, his prayers are often simple and for the good of other people. These kinds of simple deeds enables him to help other people by inviting them to God's merciful embrace. Meron dati diyang vulcanizing, si Rodman. Teko, Rodman, ayusin mo to, tapos mag-apply ka abroad. Naman, Hindi na nagpakita sa akin, nag-abroad. Every devotee has his own share of experience in the precision of the Black Nazarene. Delikado siya kasi kung una-una ka lang mamamasan, hindi mo talaga yun, hindi ka makakalapit dun. Kung una-una ka pa lang, kumbaga first time mo lang namasan, wala ka pang knowledge dun sa kung ano yun, kung paano ginagawa yung pagsampa dun sa pingga, paano pagsampa dun sa karo, hanggang sa ma-reach mo yung Nazareno. Hindi mo siya kakayanin kasi yung tao dun, lahat ng tao dun, nag-ano sila eh. Kumbaga, nagnanais silang makakayat sa Nazareno. Nagnanais silang makapunas, kaya makahawakan man lang yung krus ng Nazareno.
Kung ikaw wala kang alam, hindi mo alam kung paano ka makakarating doon sa katabi ng Nazareno. Itutulak ka ng mga may alam. Kasi bawal talaga siya doon magtagal. Bawal ka doon. Mga seconds lang. 20 seconds ka lang makakano doon. Makatagal. So, Kasi hindi ka makakababa doon, kakapita ka ng... Meron mas delikado. Ang mas delikado doon, yung sa front ng Nazareno, yung pingga, yung kahoy doon. Ayun yung kahoy doon, ang tawag doon sa kahoy na yun is pingga. Oras kasi na matumba ka doon, kakainin ka talaga oh, doon. hindi ka napansin ng mga kasama mo. Una-una, bata ka, maliit ka. Hindi ka napapansinin doon. Tsaka maingay. Oh, doon ka na. Kumbaga, masasagasaan ka na. Stuck ka na doon. Yung Nazareno, iniingatan siyang, wag tumumba. Wag tumumba or wag malaglag kahit na anong pyesa meron siya. Corona, krus, yung mga Basta yun kamay, sa taas. bawal yun. Bawal siya malalaglag. Ayun ang pinaka-inaano doon. Isa sa mga reason nila, since na hindi nila pwedeng hawakan yung the image in itself, no? At least through the extension of the rope. Through the extension of the rope, parang nasabi nila na nahawakan namin ang Nazareno. Also, in a sense na parang pinasan na rin namin yung krus. Pinasan na rin namin yung krus ni Cristo. Kasi because the image is so heavy, that's why a lot of people will pull it. Ang pinakamahirap dun yung pagmamaniobra eh. Hindi yung paghili. Yung pagmamaniobra kasi madali lang humila. Yung pagdadrive, pagmamaniobra kung paano liliko or yun ang doon nagkakatalo-talo kasi may hila rito, may hila roon. But to Mang Roddy, his experience taught him how powerless a man can be without God's merciful touch. It is an experience that any time, God can take that gift of life away from us. That we as human beings should always seek God's refuge. Yung Oo, pinoposisyon. lubid lang. Pero ma-experience ko nung madaganan ako ng karo, ayoko na. Biling na lang ako, sabi ko sana magkameron kami ng sarili. Nagano kayo? Ito. Nung Nazareno na yun doon? Oo, yung ang karo nung dati, yung ba silver pa, yung nakakasugat, saka maraming pinatay. Nung nahulog kami doon sa kanal, doon sa may Ikasan, doon may ikot dati yun eh. Nahulog ako sa kanal na ganyan. Naupo na lang ako kasi ko, kung oras ko na to, sige, kunin mo na ako, sigawan sila oh. Yung palang ilalim noon, merong butas, pa ganon. Isakto ako ganon. Sigawan sila. Mga kapatid, may tao sa loob. Sabi ko, okay lang ako dito. Ayun, yun ang experience ko. Tapos yung pumasok ko sa gitna ng lubid, nadala ko pa ganyan, paharap doon sa kanya. Naku, naipit ako dito. Oh. Dito, sakit. Dito, naipit ako eh. Ayun, tao pa ganyan na pa ganyan. Ang ginawa ko siya, patid, di ko na kaya. Pinatungtung ako dyan. Akit ako sa taas, nakahaling ako sa kaya. Ay, salamat for the best time in life. Nakahaling ako sa'yo. Simula nun, di na ako. Ayoko na. As time goes by, more and more people are returning to the Almighty Father. It is a sign that regardless of religion and belief, there is only one God, and that this is the God that governs us as we journey the life that He has given us. Diba sabi nga ni Jesus, may nakakawalang tupa, hanapin nyo. Pero nangamatay na lahat yung 12 apostoles, hindi pa rin nakita yung tupa. Dumami na yung mga tupa ngayon. Alam nyo na kung sino yung mga tupa na yun, dami. Advice nyo sa kanila ngayon? Baka Advice ko malay lang mo. hanggat magaga pa, dahil baka dito dumaan sa atin yung nagdaan sa Thailand, bago na sila. Mang Roddy had withstood life's ups and downs. Together with his steadfast devotion and a firm faith in the Almighty Father, he was able to stay resilient against all the tests that God gave him, making him one exceptional devotee. But he knows that any time, God can take his life and finally put him to rest in God's merciful and loving care. But he knows that